Gaano ba katagal dapat maghintay ang isang tao para sa hustisya? Lalo na kung yung mismong sistema na inaasahang magbibigay linaw, siya pa yung nagpapatagal. Nako, yan yung tanong na talagang, alam mo, nasa puso nitong kasong pag-uusapan natin ngayon. O nga eh. Ito yung kasong Irene S. Rosario laban sa Commission on Audit. Ang GR number ay 253686 at lumabas itong desisyon noong June 29, 2021. Tama. At ang mission natin ngayon, parang himayin natin, di ba? Yung mga pangyayari, ano ba talagang nangyari, at ano yung sinabi ng Korte Suprema. Exactly. Lalo na dun sa issue ng karapatan sa mabilis na paglutas ng kaso. Tara, simulan na natin itong paghimay. Sige, sige. Okay, so paano ba nagsimula to? 2004 pala to. May plano yung Employees Compensation Commission, yung ECC. Oo, yung ECC. Gusto nilang magpa-renovate ng building nila. Tama. Tapos, kasama doon yung pagbili ng mga bagong modular workstations. Yes, yung mga parang cubicle sa opisina. At medyo malaki yung halaga ha, 3.8 million mahigit. Oo nga eh. 3.834262.72 to be exact. So, dahil medyo specific daw yung design na kailangan nila, Kaya pumasok yung Bids and Awards Committee, yung BAC. yun, at miyembro nitong BAC si Petitionero Rosario. Ang narekomenda nila, direct contracting daw. Direct contracting. So, direkta sa supplier, walang public bidding. Parang ganun. Kasi daw, yung supplier, Accent Systems Inc., exclusive distributor daw nung kailangang item. Alinsunod daw ito sa Section 50 ng RA 9184, yung procurement law natin. Okay, at inapprove naman daw ito ng Executive Director ng ECC. Inaprubahan. Akala mo okay na. Akala mo lang. Kasi pagdating ng 2005, pumasok na si COA. Haya na. Ang Commission on Audit, ano sabi nila? Naglabas sila ng tinatawag na Audit Observation Memorandum, or AOM. Basically, kinwestiyon nila yung ilang bagay. Tulad ng, Una, yung pinagkunan daw ng budget. Pangalawa, yung presyo. Kasi yung original estimate, 2.16 million lang daw. Bakit naging 3.83 million? ang laki ng talo, no? Oo, tapos may iba pa silang nakitang issue sa proseso ng procurement. Medyo marami-rami. So, itong AOM, humantong ito sa mas mabigat na notice, yung Notice of Disallowance, o ND. Kailan yun? October 31, 2006. At ang ND, ibig sabihin yan, hindi kinikilala ng COA yung gastos. At pinababalik yung pera. Magkano? Yung buong 3.83 million. Lahat yon. Grabe. At sino yung mga pinanagot? Kasama si Rosario. Siyempre, bilang membro ng BAC at yung ibang membro din ng komite. Ano yung mga rason na binigay ng COA para sa disallowance? Ay illegal na advance payment pa raw, tapos walang performance security at kulang daw sa appropriation na pondo. Parang package deal. Nako, patong-patong. So anong ginawa ni Rosario at nung ibang taga-BAC? Natural, umapela sila. Nag-file sila ng motion for reconsideration doon sa opisina misma ng COA sa Legal and Adjudication Office, yung LAO, corporate. Okay, at ano ang naging desisyon ng LAO? Ito na yung parang unang twist sa kwento. August 5, 2008, naglabas sila ng desisyon. At ano sa tingin mo? Ano? Pinaboran sila? Oo, in-exonerate o inabsuelto si Rosario at yung karamihan ng ibang BAC members. May dalama lang yata na hindi kasama. Talaga? Bakit daw? Ano sabi ng LAO? Sabi ng LAO, yung papel daw kasi ng BAC ay rekomendasyon lang naman. Hindi sila yung final approving authority. At saka, may basis naman daw yung direct contracting sa ilalim ng RA 9184. Wow! So malaking relief yun para kay Rosario. Sobra! Kasi dahil sa desisyon na yun, ang ginawa ni Rosario, nag-resign na siya sa ECC. Umuwi siya sa probinsya nila. Kasi akala niya, tapos na yung laban para sa kanya. Case closed na. Yun nga ang akala niya. Pero hindi pa pala tapos ang kwento. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kasi, di ba may ilan na hindi na exonerate? Yung isa doon, si Miss Balteza, umapela siya Saan? sa mas mataas na opisina ng COA. Sa COA proper. Exactly, sa COA Commission proper.
At dito na pumasok yung, alam mo yung nakakalulang delay. Gaano katagal? 6 na taon. Imagine mo, 6 na taon bago naglabas ng desisyon ang COA proper tungkol sa apela ni Balteza. Ano na taon? Grabe naman yun. Ano yung desisyon nila after 6 years? November 11, 2014 lumabas yung desisyon. Natanggap yata ni Rosario January 2015 na. At eto ang masaklap. Binaliktad ng COA proper yung naunang exoneration ng LAO. Ha? Binaliktad? So, pinanagot ulit si Rosario? Oo, pinanagot siya ulit. Bagamat nung una, parang mas mababang halaga lang, mga 1.64 million. Pero bakit daw? Ano na ang rason ng COA proper? Sabi naman nila ngayon, kulang daw yung ebidensya para suportahan yung direct contracting at saka yung technical specs daw ng workstations parang nakaayon sa isang specific brand lang na bawal daw sa batas. Naku po. Pabalik-balik. So, anong ginawa ni Rosario nung natanggap niya tong balita na to? Agad-agad siyang nag-file ng motion for reconsideration sa COA proper. Siyempre, gigil na siguro siya nun. Ano yung mga argumento niya sa MR niya? 2 major points. Una, giit niya dapat final and executory na yung 2008 decision ng LAO na nag-absuelto sa kanya. Kasi wala namang umapela noon laban mismo sa kanya Si Balteza yung umapela para sa sarili niya. Oo nga naman. Logical yun. Ano yung pangalawa? Ito yung pinakamahalaga, yung constitutional right niya. Sabi niya nilabag na yung karapatan niya sa mabilis na paglutas ng kaso. Kasi naman, 6 na taon bago nagdesisyon sa apela ni Balteza na nakaapekto sa kanya. Sobrang tagal na daw yun. 6 na taon nga naman? Tapos, anong nangyari sa MR ni Rosario? Gaano kabilis na resolve? Ito pa ang isang nakaka-frustrate na part. Kung yung 6 na taon matagal na, May mas lalala pa ba? meron. 5 taon. 5 taon pa ang hinintay ni Rosario bago naglabas ng resolution ang COA proper tungkol sa MR niya. Ano? 5 pang taon. Para lang sa isang motion for reconsideration. Oo, January 28, 2020 na lumabas yung resolution. Grabe. 6 years plus 5 years, 11 years sa COA proper pa lang. Anong resulta ng resolution? Masakit. Dininay yung MR ni Rosario. At hindi lang yon. May kasunod pa. Oo, itinaas pa yung liability niya. Mula sa 1.64 million na sinabi nung 2014 decision, ginawa na ulit na buong 3.83 million ang pananagutan niya. Diyos ko. Bakit daw? Paano nila pinaliwanag yung pag-deny at pagtaas pa ng liability? Ang paliwanag daw ng COA proper, yung mga decision daw kasi ng LAO na nag-exonerate or nagbabago ng findings, automatic daw yon na nire-review ng COA proper under their rules. Kaya hindi daw talaga naging final yung 2008 exoneration niya. At nagkulang daw talaga ang BAC sa kanilang tungkulin. Parang ang gulo. So dahil dito, napunta na sa Korte Suprema ang kaso. Oo, wala nang ibang choice si Rosario kundi iakyat sa Korte Suprema via petition for certiorari. At ang pinakasentral na tanong na dinala niya sa Korte Suprema ay, Yun nga, nilabag ba ng COA ang kanyang constitutional right sa mabilis na paglutos ng kaso, yung right to speedy disposition of cases, lalo na't umaabot na ng 14 na taon yung buong proseso mula nung notice of disallowance at 11 taon doon ay nasa COA proper lang. 14 na taon. Sobrang tagal nga naman. So paano sinuri ng Korte Suprema itong issue ng delay? May ginagamit silang standard test para dyan, yung tinatawag na balancing test na galing pa sa US Supreme Court case na Barker versus Wingo. Basically, tinitimbang nila yung 4 na factors. Ano yung 4 na factors na yun? Okay, una, length of delay o haba ng pagkaantala. Dito, sabi ng Korte Suprema, walang duda. 14 na taon mula ND hanggang final resolution ng COA proper, tapos 11 years dun sa COA proper mismo. Sobrang tagal talaga. At presumptively prejudicial. Ibig sabihin, sa tagal pa lang may presumption na, may hinala na nakapinsala na ito kay Rosario. Okay. Ano yung pangalawang factor? Yung reason for delay o dahilan ng pagkaantala. Ano ba ang paliwanag ng COA?
Sabi nila, kailangan daw nilang pag-aralan yung records, yung apela ni Balteza. Pero sapat ba yung rason na yun para sa 6 na taon tapos 5 pa ulit? Ayon sa Korte Suprema, hindi. Sabi pa nga nila, mismong COA daw ang nagsabi sa isang punto na yung apela ni Balteza ay rehash lang naman o pag-uulit lang ng mga dating argumento. Walang complex na issue na magbibigay katwiran sa ganung kahabang panahon. So hindi convincing yung rason ng COA. Hindi, at sinabi ng Korte Suprema na ang burden o ang bigat ng pagpapatunay na makatuwiran ng delay ay nasa estado, nasa COA, hindi si Rosario ang kailangang magpaliwanag. At dito, bigo daw ang COA na magbigay ng sapat na katwiran. Malinaw. Pangatlong factor. Assertion of right o pag-iit ng karapatan. Ibig sabihin, iginiit ba ni Rosario yung karapatan niya sa mabilis na paglutas? O baka naman pinabayaan niya lang? Anong sabi ng korte? Sabi nung korte, hindi nagpabaya si Rosario. Paano niya igigiit yung karapatan niya during those 6 years? Hindi niya naman alam na may ongoing proceeding papalalaban sa kanya. Oo nga naman kasi inexonerate na siya, nag-resign, lumipat ng probinsya. Exactly. Wala siyang natanggap na abiso. So nung natanggap lang niya yung 2014 decision na binabaliktad yung exoneration niya, doon siya agad kumilos, nag-file siya ng MR at doon niya in-assert yung violation ng right to speedy disposition. So napapanahon yung pag-assert niya. Oo, timely daw, sabi ng korte. Hindi siya pwedeng sisihin sa naunang 6 na taong delay. Okay. At yung pang-apat at huling factor? Prejudice o pinsala dulot ng pagkaantala. Nagkaroon ba ng pinsala kay Rosario dahil sa sobrang tagal ng kaso? Ano sa tingin mo? 14 na taon. Sabi ng Korte Suprema, malinaw na malaki ang pinsala. Una, yung tinatawag na defense prejudice. Dahil sa sobrang tagal at dahil nakaresign na siya, malamang nawalan na siya ng access sa mga records at dokumento ng BAC na pwede niyang gamitin sana para sa depensa niya. Possible nga na na-dispose na yung mga yun, di ba? Under sa archival rules ng gobyerno? Malamang. Tapos, nandyan din yung emotional prejudice, yung stress, yung anxiety, yung roller coaster ride na sinasabi nga kanina, absuelto, tapos may pananagutan, tapos tataas pa yung halaga, lalo na't byuda siya at resigned employee na. Malaking dagok yun. Oo, yung psychological toll niyan, grabe siguro. So, tinimbang ng Korte Suprema lahat ng 4 na factors na ito. Oo, binalanse nila lahat. At ano ang naging final na hatol nila? Kailan ito lumabas? June 29, 2021, ang hatol, pinaburan ng Korte Suprema ang petisyon ni Rosario. So, kinatigan siya. Oo, pinawalang bisa, inanal at set aside yung 2014 decision at yung 2020 resolution ng COA proper pero patungkol lang kay Rosario. Mahalaga yon. So yung kaso para sa iba, tuloy pa rin siguro. Pero para kay Rosario? Para kay Rosario tapos na. At hindi lang pinawalang bisa yung mga desisyon ng COA proper laban sa kanya, kundi ibinalik pa ng Korte Suprema yung bisa ng 2008 LAO corporate decision. Yung desisyon na nag-aabsuelto sa kanya. Yun nga. So in effect, inabsuelto siya ulit ng Korte Suprema. At ang pangunahing dahilan, malinaw na nilabag ng COA ang kanyang konstitusyonal na karapatan sa mabilis na paglutas ng kaso. Wow! Isang malaking tagumpay para kay Rosario after 14 long years. Ano kaya ang pinakamahalagang aral o doktrina na makukuha natin dito sa kasong ito? Ang pinaka-key doctrine dito, walang iba kundi yung right to speedy disposition of cases. Nakasulat yan mismo sa ating Constitution, Article 3, Section 16. At nililinaw ng kasong ito na hindi lang ito applicable sa mga kaso sa korte. Pati sa mga administrative agencies. Oo, pati sa mga quasi-judicial bodies at administrative agencies tulad ng COA. Kapag ang delay ay sobra-sobra na, hindi maipaliwanag at nagdudulot ng pinsala sa tao, sapat na basehan yon para i-dismiss ang kaso laban sa kanya o baliktarin ang desisyon. So, parang paalala ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno, di ba? Na yung proseso nila, kahit pa internal review yan, hindi pwedeng basta-basta na lang tumagal ng walang katwiran. Tama, kasi may karapatan yung tao na nakasalay doon. Hindi pwedeng dahil lang sa burokrasya o kabagalan ng sistema, mababaliwala na yung karapatan na yan. Napaka-importanting punto niyan. Para sa'yo na nakikinig ngayon,
Ipinapakita talaga ng kaso ni Rosario kung paano ang isang ordinaryong mamamayan, isang empleyado ng gobyerno, ay pwedeng maipit at magdusa ng husto dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso sa loob mismo ng sistema. Oo, at yung epekto nito sa buhay niya, sa emosyon niya, sa kakayahan niyang dumepensa, hindi biro. Hindi talaga. Kaya, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan mo. Sa gitna ng ating kagustuhan na tiyakin na may pananagutan sa gobyerno, na walang nasasayang na pera ng bayan, Na mahalaga naman talaga. oo, napakahalaga nun. Pero paano natin masisiguro na itong paghahangad ng accountability ay hindi naman nauuwi sa pagyurak sa ibang karapatan? Partikular na yung karapatan ng isang tao sa mabilis na paglilitis o paglutas ng kanyang kaso, lalo na kapag tila nakalimutan na sila ng sistema sa sobrang tagal. Yan ang balancing act na kailangan laging isaalang-alang. Mahirap, pero kailangan.